Sundan po natin ang susunod na kabanata sa pag-ibigan ni Trina and Drew, My Lovely Bride. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click the notification bell po para po lagi tayong updated sa mga bagong upload. Type B, si Dondon. B negative. Mukhang matutulungan ko ho kayo. Type B negative ho ang dugo ko. Deklara ni Drew. Sa sobrang tuwa ay napayakap kay Drew ang kanyang ina. Kung sakasakali, si Drew pa yata ang makakapagligtas sa kanyang kapatid. Agad na kinausap nila ang doktor na tumitingin kay Dondon. Sinuri muna nito kung compatible ang dugo ni Drew at ni Dondon. Pagkatapos malamang maaring ang maging blood donor si Drew, pinagpahinga muna ito sandali bago kinuna ng dugo. Habang nakikita si Drew na nakahiga sa hospital bed, noon lang niya napagtantong marahil ay malinis ang hangarin nitong tulungan siya. He could just have asked one of his employees to accompany her or even let her travel alone. Pero nagboluntaryo pa ito at inahatid siya. Hindi biro ang pabor na ginawa nito, lalo na at naging maangas pa ang pakikutungo niya rito. Ngayon namang nasa ospital sila, hindi na naman ito nagatubili na tulungan ang kanyang kapatid. Huwag mo na nga akong tingnan ng ganyan, nakukonsyus ako. Nakangiting wika nito sa kanya habang inihahanda na ito ng nurse. She smiled back at him. Sigurado ka bang malinis ang dugo mo? Biro niya rito. Oo naman, huwag kang mag-alala. Clean living ito. Nilukot nito ang mukha at itinuro ang sarili. Pati ang nurse ay natawa sa ekspresyon ng mukha nito. Lumapit siya sa tabi nito. By the way, Drew, salamat, aniya. Wala yun. Nakangiting wika nito. Lumabas siya habang kinukunan ito ng dugo at sinamahan ng kanyang mama. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras ay nakita na nila ito. O bakit tumayo ka na agad? Dapat ay nagpahinga ka na muna sandali sa loob, sabi ng mama niya. Okay na ho ako. Kumusta na ho ang lagay ni Dondon? Kapag kuwan ay tanong nito. Hindi pa masabi ng doktor pero nag-umpisa na siyang salina ng dugo. Doon muna nanatili si Drew sa ospital. Umuwi lang ito nang pinakausapan niya itong ihatid ang kanyang mama at ang kanilang kawaksi sa bahay. Sinabihan niyang kahit na bukas na lang ng tanghali nito ibalik ang sasakyan niya para makatulog din ito ng matagal-tagal. Ngunit laking gulat niya nang wala pang 3 oras ay bumalik ito sa ospital. May dala-dala pang mapagkain ito. Mukhang dumaan lang ito sa bahay nito para makapagpalit ng damit. Alam kong gutom ka na kaya may dala akong almusal natin. Nito. Habang iniabot sa kanya ang isang styrofoam pack na naglalaman ng pagkain. Drew, you don't have to do this, aniya. Para sa kanya, sapat na ang naitulong nito. Ayaw na niyang madagdagan pa ang utang loob niya rito. Do what? This. Hindi mo na kailangang samahan pa ako. Ayoko nang makaabala pa sa iyo. Trina, I'm doing this because I want to, not because I have to. Sinserong wika nito. Baka mahirapan na akong ibalik ang mga pabor na ginawa mo sa akin itong mga huling oras. Hindi naman ako nanghihingi ng anumang kabayaran mula sa iyo. Like I've said before, I could be your friends. No strings attached. Talaga? No strings attached? Tumango ito. Yes. Kayo kumain ka na. Isang matamis ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ramdam niya na sincero ito sa mga binitawang salita. Unti-unti na tuloy napapalagay ang kanyang loob dito. Hanggang makakaya niya, hindi na niya isipin pang may namagitan sa kanila. Marahil ay iyon ang dapat na gawin niya para mabigyan ng pagkakataong maging kaibigan niya ito. Surely, he didn't need a man in her life, but she always had a room for a friend. O ba't nangingiti ka riyan? Puna nito kapag daka.
Wala lang. Masama ba ang umiti? Kung ayaw mo di sisibangot na lang ako. Huwag naman. Mas bagay sa iyo ang nakangiti. Hinawakan nito ang kanyang baba. Ngunit dagli naman nitong binawi ang kamay nang mapakunot noo siya. I'm sorry, ang cute mo kasi, sabi nito. At nambola ka pa. Sige na, mabuti pa at kumain na lang tayo, aniya. Para ibaling nito ang atensyon sa pagkain at hindi sa namumutla ng mukha niya. Madali namang nakarecover ang kapatid ni Trina mula sa karamdaman nito. At sa loob ng 1 linggong pamamalagi nito sa ospital, walang araw na hindi dumalaw si Drew dito. At dahil doon, madaling nabuo ang kanilang pagkakaibigan. They had started a friendship, for it was all she could offer him. Nang mga nagdaang araw, hindi na nito inukat pa ang anumang nangyari sa kanila noong una silang nagkita. Bagaman may mga indikasyon, mayroong kakaibang pagtingin ito sa kanya. Binabaliwala na lamang niya iyon. Even though they got close to each other, she had to draw a line between them. Kahit na ano ang mangyari, hindi siya dapat magpadala sa anumang damdamin na maaring ikapahamak niya. Ang ganda naman ng mga bulaklak na yan. Ani Grace nang makita nito ang hawak niyang bukit ng red tulips. Nasa opisina sila ng umagang iyon. Who gave them to you? Let me guess. Does his name start with the letter D? Dugtong pa nito. Actually, it's A. His real name is Andrew, she said. Parang iba na yata yan, friend. Kuminto nito. Sabay upo sa harap ng mesa niya. Ano ka ba? He's just being nice. Alam naman niya noon pa na wala siyang maasahan sa akin. Alam naman niya. Aniya. Hindi niya sinabi rito na ito ang lalaking nagkauna na sa kanya. It was one of those secrets she could carry to her grave. Napalatak ito. Denial. It's quite obvious kung ano ang objective niya sa'yo. If I were you, I would give him a chance. Grace, you know very well na hindi pwede ang sinasabi mo. At bakit naman? Dahil ba sa nangyari sa inyo ni Mike? Pinaikot nito ang mga mata. Please, ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro kahit na pareho pa ang nakasabit sa harapan nila. Sa ayaw ko mas masaya ako sa ganito lang. No commitment, no expectations, and most of all, no hurt from unmet expectations. Hay naku, bahala ka na nga sa buhay mo. Naiiling na wika nito. Nag-usap pa sila ni Grace nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Drew ang nakarehistro sa screen. Natanggap mo na ba ang mga flowers na ipinadala ko? Agad na tanong nito pagkatapos niyang mag-hello rito. Oo, nandito na. Thanks, they're beautiful. I'm glad you like them. By the way, are you free tonight? Tonight? Wait a minute, I'll just check my schedule. Alam naman niyang wala siyang lakad mamayang gabi pero hindi niya agad sinabi iyon para makapag-isip siya kung tatanggapin niya ang magiging imbitasyon nito. Si Grace naman ay panay senyas na pumayag siya. Yes, I'm free tonight. Why? I'm thinking maybe we could have dinner together and maybe watch a movie. May premiere tickets ako ng bagong movie ni Rene. Sure, that would be fine. Just pick me up at my house before 8. Okay, see you then. And Trina, do take care. Malambing na wika nito. Napangiti siya. You too, bye. O ano raw? Saan ang date niyo mamaya? Tanong ni Grace sa kanya. It's not a date. We're just going to have dinner, like always. Hindi naman iyon ang unang pagkakataong lalabas sila ni Drew. They had been going out for less than a month now. It's still a date. No, it's not. You call it a date if there's something romantic involved. Which you would again stressed out na wala ka. How will you define romance anyway? Sige nga.
synonymous to love, but not exactly. Because love is permanent while romance could be fleeting. Fleeting just like what happened to me and Mike. Napakunot noo ito. At bakit mo na naman nabanggit ang pangalan ng ex mo? Wala lang. Probably to remind myself. Hay nako, ang tigas talaga ng ulo mo. Kaya ka di makausad-usad dahil lagi mong inaalala ang Mike na yun. Nandiyan naman si Drew. Grace, it's not that easy. At paano mo naman nasabi? Nasubukan mo na ba? Hindi na siya kumibo pa. Hindi naman niya maikakaila sa sariling masaya siya kapag kasama niya si Drew. Marahil kung hindi lang siya nagkaroon ng mapait na karanasan sa pag-ibig, hindi na siya magdadalawang isip pa na ibigay ang puso niya rito. Ayaw niyang masaktan uli kung sakaling iwan siya nito at ayaw rin naman niyang saktan ito kung sakaling mapagtanto niyang si Mike pa rin ang nasa kanyang puso. Whichever, having a relationship with Drew other than friendship would just spell trouble for both of them. Akala ko ba magdi-dinner tayo? What are we doing here? Nakakatakot, ang dilim pa. Ani Trina kay Drew habang naglalakad sila papasok sa football field sa Pasig kung saan siya dinala nito. Ang akala niya noong una ay nagbibiro lang ito nang iparada nito ang sasakyan sa harap niyon. Pero hindi pala. Ayaw sana niyang bumaba kaya lang ay nagpumilit ito at nakiusap. Don't tell me may restaurant na sa loob niyan. Nagbihis pa naman din siya at nag-ayos ng mabuti dahil ang akala niya ay sa isang fine dining restaurant siya dadalhin to, gaya ng kalimitang ginagawa nito. Cool ka lang dyan. Everything will be alright. Kalmadong pahayag nito. How could you say that? This is a football field. Wala na nga yatang nagpupunta rito. Ayaw mo nun, sulo natin ang lugar. Biro nito. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Ramdam niyang hindi naman siya gagawa ng masama nito pero bakit siya nito dinala roon? Drew, hindi na nakakatuwa ito. Mabuti pa umuwi na tayo. Akmangalis na siya ngunit maagap siyang napigilan nito sa braso. Trina, I was just joking. Promise, wala akong masamang motibo. Please, maniwala ka sa akin. I just want to surprise you. Samo nito. Siniyasat niya ang mukha nito. Mukha namang nagsasabi ito ng totoo. Sige, siguraduhin mo lang na wala kang gagawing kalokohan. Alam ng mga tao sa amin na ikaw ang kasama ko, kaya kung sakaling may mangyari sa akin, ikaw ang kauna-unahang suspect. Oo na po. Kung gusto mo, tawagan mo pa ang mama mo habang naglalakad tayo para agad kang makapagsumbong. No need. Halika na nga para makita ko niyang surprise na sinasabi mo. Aniya at nagpati una na siyang naglakad. Pagpasok nila sa field, ganoon na lang ang kanyang pagkadismaya nang makitang madilim doon. It was a new moon that night. Bagaman maraming bituin sa langit, hindi pa rin iyon sapat para makita niya ang kapaligiran. Is this the surprise you're talking about? Nayayamot na tanong niya rito. No, this is. Nagbilang ito ng hanggang 10 at pagkatapos niyon ay bumukas ang ilaw sa paligid at nagliwanag ang buong lugar. Natulala siya sa pagkamangha. In the middle of the field was a wide mat with a picnic basket and a silver candle holder on top of it. May naaninag din siyang pumpunang puting bulaklak na nakapatong doon. So, what can you say? Na-surprise ka ba? Kahit halos mahulog na ang kanyang panga, hindi niya yun gaanong ipinahalata ang kanyang pagkasurpresa sa ginawa nito. Medyo tipid na sagot niya. So, shall we have dinner now? Inilahad nito ang kamay sa kanya. Nginitian niya ito at ibinigay ang kanyang kamay. Magkahawak kamay na naglakad sila papunta sa gitna ng field. Pagkaupo nila sa picnic mat,
ay iniabot nito sa kanya ang ponpon ng mga puting tulips. O puti naman ngayon, kanina pula. Well, red means desire and white means purity. Kanina I wanted to tell you that I want to be with you. Ngayon naman gusto kong malaman mo na malinis ang hangarin ko sa iyo. Sa halip na magkomento sa sinabi nito, ibinaling na lamang niya ang atensyon sa picnic basket. What do you have there? Binuksan ito ang basket at naglabas ito ng 2 babasaging plato, 2 pares ng kubyertos, wine glasses at table napkins. Iniayos muna nito ang mga iyon sa ibabaw ng picnic mat. Pagkatapos ay isinunod nito ang linguine at roast chicken with cranberry sauce na nasa magkahiwalay na serving dish na nababulutan ng clean wrap. Hindi rin ito nakalimutan ang paborito niyang dessert na cream brulee. Mayroon din itong dalang bote ng champagne. Nang maisaayos na ang lahat, ay sinindihan nito ang kandela. Akala niya iyon na ang kabuuan ng sorpresang inihanda nito. Mamaya ay nakita niyang pumasok ang 3 lalaki na may dalang mga musical instruments. Tumayo ang mga ito, di kalayuan sa kanila, at nag-umpisang tumugtog. The song they played was very familiar to her. It was the song that Drew played on the night they first met. The nearness of you. Would you care to dance with me? Tanong nito. Nagpaunlak siya sa hiling nito. They stood up and danced. He held her so close like he had no intentions of letting her go. She did not mind because she had no plans of running away. She wanted to stay in his arms and feel his tenderness and warmth. She wanted to be with him not only that night but, if possible, forever. There was no denying what he made her feel again. Nang mapagod na ang kanilang mga paa ay saka lamang sila umupo at kumain. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam na ang mga musikero kay Drew. Muli ay naiwan na naman silang 2. He poured champagne in her glass. Nananatili silang tahimik habang umiinom niyon at pinagmamasta ng mga bituin. Para sa kanya, kumplito na ang gabing iyon. Everything was perfect. She liked the feeling of being close to Drew. Pakiramdam niya ay secured siya kapag kasama niya ito. They shared a certain intimacy. Even without saying a word, they could sense what each other was feeling. And that night, she could feel the attraction between them was escalating. At iyon ang isang bagay na hanggang maaari ay ayaw niyang harapin. But Drew was thinking otherwise. After a few moments of silence, he brought out the topic she was avoiding to discuss for the past 3 weeks. Trina, you don't know how much it means that you're here with me, simula nito. I'm also glad I'm here. There is such a special thing to do for a friend. A friend, tumikim ito. So you still remember I said that? Yes, I do. We were in the hospital when you said that. Trina, I've got a confession to make. What I told you was half-truth. I don't want to be your friend. I want us to be more than that. Tiningnan lang niya ito. Sari-saring bagay ang naglalaro sa isip niya dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam ang kanyang itutugon. Before, she was certain that if ever he posed that question, she would turn him down in 2 seconds flat. Pero ngayon, hindi niya alam kung kaya pa niyang gawin iyon. You do know what I'm trying to say. Tumango lang siya. I've fallen for you, Trina. I don't want to sound cliché, but you've already captured my heart on our first night together. You're just saying that because of what happened between us.
Wala kang obligasyon na mahalin ako. What happened between us was just a one-night stand. Pareho nating ginusto iyon and I'm not holding you liable for anything. Nagkakamali ka, Trina. What happened between us wasn't just a one-night stand. For if it was, I wouldn't wake up each morning wishing you were lying beside me. There's more to it than just that, and you know it. Alam niyang may kakaiba siyang nadarama para dito. Pero hindi niya masiguro sa sarili kung mahal nga niya ito. It was too early to tell. I'll be honest with you. Just like you, the memories of that night kept playing in my mind. It was my first. It isn't easy to forget your first experience with a man. But to say I'm in love with you, that I'm not sure of. You don't have to answer me now. You need to say yes. You need not say yes right away. But please don't say no. Napabuntong hininga siya. Alam niyang hindi lingid dito ang dahilan kung bakit takot siya sa commitment. Umamin si Troy sa kanya na minsan ay nadulas daw ang dila nito at ikwinento kay Drew ang tungkol kay Mike. Napakalaking bagay ang hinihiling mo sa akin. You're asking me to love again, to trust again. What if? Hindi na nito pinayagang ituloy niya ang nais niyang sabihin. He placed his forefinger on her lips. There are questions which could only be answered in due time, and we have plenty. All I'm asking is for you to give both of us a chance. Tinanggal nito ang hintuturo sa kanyang mga labi para gawaran iyon ng isang marahang halik. Nakikinita niyang hindi magtatagal ang panahong sinasabi nito. Marahil ay araw na lang ang kanyang bibilangin bago tuluyang makuha nito ang kanyang puso. Ang hindi lang niya masiguro ay kung ibibigay niya rito iyon. Hindi niya alam kung kaya niyang muling ibigay ang pagmamahal na minsan ay naibigay na niya sa isang tao. But looking at Drew at that moment made her realize she could. Hindi mahirap mahalin ito. Days passed. Trina gave Drew the chance he was asking for. She let him love her. Kahit hindi niya sabihin dito, alam niyang nadarama rin ito na naglalaho na lahat ng kanyang pag-aalinlangan. She had fallen for him, finally. Nakaupo sina Trina at Drew sa sofa sa loob ng penthouse ng huli. Doon nila nakagawi ang magpalipas ng oras kapag wala silang trabaho. Akmang halikan nito si Trina nang pigilan niya ito. The phone is ringing, Anya. Let it ring, Anito. I'm busy right now. She chuckled. Tumigil din sa pagring ang telepono. Ipinagpatuloy nito ang dapat sana ay gagawin kanina. He kissed her. Napasinghap siya. Kahit kailan ay hindi niya pagsasawaan ang mga halik nito. Ilang linggo na rin ang nakalipas pagkatapos nitong linawin sa kanya ang tunay na hangarin nito. She took her chance with him and never had she been happier. Maya-maya ay ang ringing tone naman ng cellphone nito ang pumailan lang. Sandali siyang bumitiw sa pagkakayakap dito. Sweet, I think you better answer that one. It might be important. Tila isang batang binuwian ng candy ang itsura nito. Sige na nga para matapos na ang mga istorbo. Anito. Sabay dukwang sa cellphone na nakapatong sa coffee table. It's my sister. Anito pagkatapos basahin ang pangalang nakarehistro sa screen ng cellphone nito. Tumango lang siya at hinayaang makipag-usap ito sa kapatid nito. Pinagmasdan niya ito habang nakikipag-usap. Bagamat hindi pa niya nakikilala ang sinasabi nitong kapatid, sinuguro nito sa kanya na makakasundo niya ang kapatid nitong si Margaret. Ayon dito, pareho sila ni Margaret na malakas ang personalidad at matindi rin kung magmahal. Bakit daw? Tanong niya pagkatapos nitong makipag-usap sa kapatid. Wala naman. Uwi raw dito ang asawa niya this week. Baliwalang sagot nito. Bakit hindi ba siya kasama? Hindi raw, susunod na lang daw siya dahil may exam pa siya.
Mukhang nagkakaproblema na naman yata silang mag-asawa. Akala ko ba happily married sila o sisa niya? Yun ang pagkakaalam ko. Sa tingin ko ay umandar na naman ang pagkasilosa ng kapatid kong yun. Natural lang naman yun, komento niya. Bakit ikaw? Hindi ka nagsiselos? Pabirong tanong nito. Pinamaywangan niya ito. At bakit may dahilan ba para magselos ako? Niyakap at nilambing siya nito. I was just asking, of course. There's no reason for you to be jealous. I'm a one-woman man. Mahal niya si Joe pero hindi katulad dati noong sila ni Mike. Bukas ang kanyang isip sa posibilidad na maaring hindi sa dambana ang patutunguhan ng relasyon nila. Madali lang naman akong kausap, Drew. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang, I'll let you go. Ano ka ba? Tinanong ko lang kung nagsiselos ka, kung ano-ano na ang iniisip mo. I just want you to be honest with me. Ayokong darating ang araw na may iwan ako sa ere. Hindi mangyayari yun. Huwag kang magsalita ng patapos. Hindi ako nagsasalita ng patapos. In fact, ang iniisip ko ay ang simula. Napakunot noo siya. May dinukot ito mula sa bulsa ng pantalon nito at ipinakita nito iyon sa kanya. It was a ring, a diamond platinum ring. This is what I'm talking about. I'm formally asking you if you would marry me. Natulala siya sa sinabi nito. Parang kay bilis ng lahat. Are you sure? I've never been so sure about anything in my entire life. I want to spend my whole life with you, Trina. Ikaw iyon, di ba? Ikaw. Iyon din ba ang gusto mo? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Of course, I do. She answered in all honesty. Maluha-luha pa siyang nang sabihin iyon. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Don't cry. The last thing I want to do is make you cry. This is a different thing, silly. I'm just happy. She was indeed happy. Kahit na sabihin pang tila kay bilis ng pangyayari, wala siyang pakialam. Love was not measured by its length, but by its depth. Anak, hindi naman sa nangihimasok ako pero sigurado ka ba na gusto mo ngang magpakasal kay Drew? Nagulat si Trina sa tanong ng kanyang ina. Dapat sana ay si Drew ang unang magpapaalam dito tungkol sa kanilang balak na pagpapakasal, ngunit minabuti niyang mauna nang sabihin dito para hindi ito mabigla. Maakala ko ba ay gusto na ninyo akong lumagay sa tahimik? Bakit parang nag-iiba naman yata ngayon? Hindi ako tutol sa inyong dalawa ni Drew. Okay sa akin ang batang iyon. Alam ko na magiging mabuti siyang asawa. Napakunuot no siya. Kung ganoon, ano ang ipinangangamba ninyo? Seryosong tiningnan siya nito. Sigurado ka bang mahal mo siya? Na wala ka nang nadarama para sa dating nobyo mo? Nagtama ang kanilang tingin. Naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Siya rin mismo ay tinanong iyon sa sarili. Sa umpisa ay hindi niya sigurado kung talagang pagmamahal ang nadarama niya kay Drew. O baka nangungulila siya sa pagmamahal ng kanyang dating kasintahan. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, natitiyak na niyang iyon nga ang nadarama niya para dito. Burado na niya sa puso si Mike. Wala na siyang kinikimkim na sama ng loob para dito at natutuhan na niya itong patawarin. Sa isang banda, naisip niya na marahil ay tinadhana ng langit na hindi sila magkatuluyan nito para magkakilala sila ni Drew. Ma, don't worry. Pakakasalan ko si Drew hindi para makalimutan si Mike, kundi dahil mahal ko siya. Wala na sa akin si Mike, nakalimutan ko na siya. Yan lang naman ang gusto kong marinig mula sa iyo, anak. So, kailan ba na mamamanhikan si Drew? Kayo ho, kailan ba ninyo gusto? Aba, kung ang tatanungin ay mas maaga, mas mabuti. Nakangiti na ito nang sabihin iyon.
Maya-maya ay biglang sumingit sa kanila ang kanilang kapatid na si Dondon. Ate, may tawag sa iyo sa telepono, sabi nito. Sino raw yun? Tanong ng mama niya. Lalaki raw, sabi ni Madel, baka si Kuya Drew. Kita mo nga naman. Kakausap lang lamang ninyong dalawa, tumawag na naman uli. Anang mama niya. Kasalukuyan kasing nasa La Union si Drew. Mananatili ito roon ng 4 na araw. Ganyan talaga kapag in love. Sabat ni Dondon. Aba, at bakit alam mo, ang bata-bata mo pa, sita niya. Si ate naman, hindi na ko bata, no? Depensa naman ni Dondon sa sarili. Natatawa at nailing siya habang palabas ng silid. Hindi na nga bata si Dondon. Noong 2 linggo ang nakakaraan lang ay sinamahan nila ito ng kanyang ina para matuli. Tinungo niya ang telepono. Nakangiti siya nang sagutin iyon. Yes, sweet, aniya sa taong nasa kabilang linya. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Trina, anito. Biglang bumilis ang tahip ng kanyang dibdib nang marinig ang boses na iyon. Hindi yata at pinaglalaruan na naman siya ng kanyang imahinasyon. Sino ito? Tanong niya para kumpirmahin kung tama ang kanyang sapantaha. Trina, si Mike ito. Her jaw dropped. Her imagination was not playing tricks on her. It was fate. Why? Iyon ang unang tanong na pumasok sa utak niya. Ngunit hindi agad siya nakapagsalita.